DOJ chief ay personal at hindi institutional, ang dahilan ng pagtanggi ng Solgen ay representa ang pamahalaan sa kaso. Hindi na sana anya ginamit ng Solgen ang buong institusyon sa kanyang desisyon dahil sayang ang resources ng gobyerno. Gayunman ayaw na nitong alamin pa kung ano ang malalim na dahilan sa likod nito. So I think that resources of the government should not be wasted in a time like this. I think that we have to put our best legal minds to work. But the DOJ will be more than sufficient to defend the position of the Republic in this matter. Sinisikap ng UNTV News na makunan ng reaksyon ang Solgen hinggil sa mga pahayag na ito ni Remulla, pero wala pang tugon ang opisyal. Sa naunang pahayag ni Guevara, sinabi nito na wala siyang conflict of interest at ang kanyang pagtanggi na ipagtanggol ang gobyerno ay hindi personal kundi dahil sa consistent na posisyon ng OSG na walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Sa isang pahayag pa ng Solgen, sinabi nito na ang posisyon ng Office of the Solicitor General ay mananatili kahit sino man ang sangkot ng mga individual at ito ang posisyon ng Republika ng Pilipinas. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. So ano ang ibig po sabihin dyan mga kareaksyon? Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan, mali! Mali ang ginawa nila. Kaya ayaw pong tayuan yan ni Menardo Guevara. Maling-mali po yan. O ito po, pakinggan po natin ito ha. Kailangan na magsasalita dyan isang lawyer para masabi natin na mali ang ginawa nila, illegal, kidnapping. Tama po ba yun? Tanong lang, kidnapping ba nangyari? O ito po, pakinggan po natin ito ha. Si Attorney Salvador Panelo. Attorney Sal, magandang umaga po. Good morning. Attorney Sal, good morning po and thank you for your time. Meron po lamang tanong si Chacha. Go. Yes po, Attorney Sal, maraming salamat for being on the show. Diretso po tayo agad dito. Ang DOJ po naglabas ng pahayag. Nagsabi sila na moot and academic na raw po itong habeas corpus petition dahil ang dating Pangulong Duterte ay nasa ICC na po ngayon at may iba pa po sila mga dahilan na binanggit dun sa kanilang naging pagsagot. Ano po ang inyong reaksyon dito? Hindi po maaaring maging buti na academic. Sinasabi nila na wala nang jurisdiction ng hukuman. Meron pong jurisdiction sapagkat ang gobyerno ay gumawa ng isang illegal na akto. At yung illegal na aktong yon ay hindi po mawawala sa kanyang katawan kahit saan siya magpunta. Susundan siya ng kanyang illegal na ginawa. The illegal act follows this government to wherever it goes. Sapagkat sila po ang nag-aresto, nag-detini, nag-kidnap illegally, dapat silang managot. At ang habeas corpus, sinasabi yun, nadalin mo sa amin ang akusado o ang petitioner, ang nagre-reklamo. Pag sinagot po nila, hindi, na-surrender na po namin. Wala na kaming pakialam kung yan ay sinurrender nyo. Basta dapat dalhin nyo yan dito. At mananagot kayo kung hindi. Sapagkat kayong gumawa niya, you created your own problem, i-correct nyo. Kayo ang dapat gumawa ng paraan kung paano nyo madadala si Ginoong Duterte dito. Tama. Binibigyan nga po ng DOJ ng 5 days naman ngayon. Ito po mga ng Supreme Court, ng 5 days ang mga petitioners na sagutin po itong naging pahayag ng DOJ. Meron pa silang isang sinasabi bukod po dun sa moot and academic na may ibinibigay sila na batas, that's RA 9851, kung bakit pinapayagan ng bansang ito ng Pilipinas sa pwede pong kuhanin o pakipagtulungan nga po ang ICC sa ating bansa. Ano pong tugon nyo doon? Teka muna. Kailangan kasi ibalik natin. Ang usapan dito ay jurisdiction. Matagal na natin sinasabi na walang jurisdiction yan. At sa teorya ni Presidente Duterte, and I fully agree with him, from the very beginning, nung nag-meeting kami mga abogado sa Malacanang, na walang jurisdiction ang ICC simply because the wrong statute.
Attorney Sal, nagpuputol-putol po tayo. Ayan, nasa linya ulit. Okay. Oo. Attorney Sal, sorry. Are you mobile? Tayo po nagpuputol-putol eh. Yes, mobile. Papunta ako Sorry. sa programa ko. May programa ko 9:30. Sorry. Attorney Sal, kasi ang sabi po ninyo, from the very beginning kayo po naniniwala sa teorya ng dating Pangulo, dito nga po sa ating pong ICC membership na at tayo nga po'y kumalas. Go ahead, sir. Hindi ko balas. Kung hindi, ang teorya ni Presidente Duterte, wala silang jurisdiction mula sa Paul. Sapagkat yung Rome Statute na nagbigay buhay sa ICC ay hindi na ilathala sa official gazette, which is a mandatory requirement of Commonwealth Act 638, particularly Section 1. At ganun din sa Civil Code sinasabi yan. Okay. Bago mo bigyan ng buhay yan, in order to make it full force in effect, kailangan nakapublish yan. And there is a reason for that. Okay. Alam niyo ba kung bakit? Kasi under the Constitution, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Meaning to say, kailangan malaman ng mga mamamayan kung anong akto mo na mali na pwede kang makulong, may demanda. Pag hindi mo pinablish yan, they can always make the excuse that hindi namin alam yun, wala namang batas kaming nalalaman. Kaya nga nilalagay niya dyan para yung prinsipyo ignorance of the law excuses no one from Opo. compliance Opo. therewith. Opo, Yan ang dahilan. Ngayon, Opo. hindi yun nalathala. Kahit saan tingnan ninyo sa official gazette, wala. Sumulat sa pool, walang jurisdiction. Yung pong sinasabing pumalas, yung po ay aking teorya naman. Kasi nga, Okay. ayaw maniwala yung mga ibang abogado sa Malacanang no, na walang jurisdiction following his theory. Sabi ko, kung pinagpipilitan nyo na nakorek, kasi ang feeling siguro nila, nakorek yan ng treaty. Sabi ko hindi. Kasi yung treaty, ang nakapaloob dyan ay yung Rome Statute, yung batas. Eh sabi ng ating batas dito, kailangan ilathala mo yan. Kung hindi, walang buhay yan. Sabi ko, kung Opo. Attorney. Attorney. Opo. Attorney, pero hindi ho ba't settled, attorney, yung argumento po ni dating Pangulong Duterte, di ba settled jurisprudence na yan? Pati po itong inyong argumento kasi ang Supreme Court po naglabas na ng desisyon, di ba? Sinasabi nga na kahit na hindi ka na miyembro ng Rome Statute, pero yung mga nangyari before ka kumalas sa ICC ay dapat pa rin may pananagutan ang gobyerno. Di ho ba't ano na yan? Stare decisis? hindi po, alam po ninyo, yung issue yan, eh, hindi naman na-raise yung non-publication sa official gazette. Ang naka-raise doon, unang-una, ang main issue doon ay kung kailangan ng ratification ng pag-withdraw. Yun ang main issue doon eh. Kaya yung sinasabing residual obligation, obiter dictum lang yun. Okay. Kumbaga in passive lang. Okay. Hindi mo na-raise yung non-publication sa official gazette, which lies the core of the Opo. subject matter. Opo, we understand. Tama po. Kumbaga, meron din pong basihan kung talagang susuriin mo. Anyway, so attorney, meron yun ho bang tatlong habeas corpus petition ay pinag-isa na lang daw po ng Supreme Court? Yes, kaya nga consolidated ang kanilang sagot din. Oo. So ano pong balak ho ninyo ngayon? Sa inyo pong response dito, meron na po kayong ugnayan sa abogado po nila Mayor tsaka nila Congressman? Hindi naman kailangan mag-ugnayan dahil hiwa-hiwalay na petisyon. Para pareho lang naman ang mga argumento namin. Eh. So, ganun din ang teorya nila, ganun din ang teorya namin. Kaya sabay-sabay papile within 5 days. Okay. 5 days ang binigay sa Okay, sige po. So within 5 days po ito. Sige po. So far... Ted, alam po ninyo, hindi na si Duterte ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito ay ang sobereintiya ng bansa. Sapagkat si Duterte lamang naging simbolo ng pagsuko ng sobereintiya ng ating bayan. Kaya magka-Duterte ka man, kontra ka kay Duterte, pabor ka kay Duterte, lahat ng Pilipino dapat tumayo, magkaisa. Sapagkat sinuko natin sa dayuhang institusyon ang ating bansa. Meron tayong legal system at tama si Marcos Jr., walang jurisdiction. Tama si Guevara, walang jurisdiction. Bakit nyo pinatupad? Bakit kayo mismo ang nagpatupad ng isang illegal na warrant of arrest galing sa isang ICC na wala naman jurisdiction gaya ng inyong pag-amin? Tama. Opo. So, attorney, maghahain po kayo ng inyong pong sagot nga dito within 5 days. Kumusta po ang inyong kliyente, sir? So far, dito ho nga sa pangyayaring ito. No,
na panood ko ng isang araw, meron pong pahayag ang mother po nga ni Katie, no, ng sama ng loob at umiiyak. Siyempre nalulungkot, pinadamdam at nagagalit sa ginawa ng gobyerno natin na sa halip na bigyan ng proteksyon ng kanyang ama at ang Pilipinas, isinuko nga ang kanyang ama at sa pagsuko ng kanyang ama, isinuko mo ng soberentiya ng bansa. Isang dayuhan na wala namang kapangyarihan at walang karapatan na silitisin o arestuin ang ating dating presidente. Opo. Sige po, Attorney Sal, muli kaming tatawag kung kinakailangan dito sa mga isyong ito, lalo na po sa inyo po ngayong mga pending na mga petisyon or kontramanifestasyon sa kataas-taas ng hukuman. Godspeed po, Attorney. Salamat po sa inyong dalawa. Thank you. Di ba mga ka-reaction, narinig po natin si Attorney Sal Panielo doon na let's say sabihin natin na wala nang magagawa ang gobyernong ito dahil nasa jurisdiction na ng ICC si Pangulong Duterte. Ang tanong, tama ba ang proseso na ginawa upang dalhin siya doon sa ICC? Kung mali, sino ang mananagot? Simple lang yun. Kung mali ang lahat ng ginawa nilang pagpapadala sa kanya sa ICC at isang kalapastanganan sa ating soberenya, ngayon, sinong mananagot? Bobo Marcos! Di po ba mga ka-reaction? Ito po, pakinggan po na ito. From the cellphone, mukhang hindi memorized ni General Diwata Torre, binasahan siya ng Miranda Rights Doctrine niya. Oo, so... Pero walang warrant of arrest na pinakita. Bakit Miranda Rights ang binasa? Oo. Miranda Rights ba yan under Philippine Constitution? Di ba? Or Miranda Rights yan under the Hague Convention? Wala. Miranda Rights under the Philippine setting. Kung under the Philippine setting, kailangan i-avail natin ang Philippine law. Philippine law dapat ang masusunod. So kapag ka-overacting at pagka-sobrang sip-sip ni General Diwata, nagkamali siya dito na was it a serious offense and failure of observance of constitutional rights ni Pangulong Duterte, Attorney Mark, na hindi siya na-present sa korte, hindi siya pinayagan na magkaroon ng legal remedies bago siya dukutin at bitbitin patapon sa First, Netherlands. bakit sobrang bilis? Sobrang bilis. Si former president, I'm sure, I know na may nag-suggest sa kanya na magstay muna sa Yeah, Hong Kong. I heard that also. Magstay muna sa China or kasi doon naman siya eh. Di ba? Nandun siya eh. Kasi Territory ng China yun eh. may program sila with the OFW doon sa Hong Kong, di ba? So, but may sabi na matigas ng ulo, gusto daw umuwi. Oo. Ha? In fact, 3 a.m., i-reveal ko na sa'yo kasi na-reveal ko na. 4 p.m. dapat ang ticket, ang schedule niya. Oo. Then, pinaaga niya. At in-announce. In-announce pa. Oo. In-announce talaga. Mag-reveal ko sa imo ha. Si Attorney Torion, one of the legal teams, one of the members of the legal team na nandun sa Hong Kong, was asking me, Eric, are you sure na aarestuhin si Tatay Digong? Sabi ko, yes, I have received information reliable. Naka-deploy na ang almost 8,000 mga police in major airports, in major seaports. Buong Pilipinas yun. Buong Pilipinas. Kasi I was, during that time, nasa Davao ako. Yes. Sa Davao, ang daming pulis doon na full battered gear. At tapos, nung tinanong kung anong ginawa ng mga pulis, kung ano practice na daw, Nag-drill. Drilling daw, ano? Nag-security drill. So, Attorney Mark, ang sagot ni Attorney Torion, tama ka, mga sinungaling nga. Sabi niya, anong gagawin? Sabi ko, aristohin siya, but he will not be remitted to any court or in the Camp Crame, but he will be flown out of the country sapagkat ang gusto gawin ng gobyerno ay tanggalin siya sa Pilipinas. Oh, yes. So sabi niya, I will relay. I will relay that option. Sabi ko, maybe you can just delay several days para mapagandaan kung anong gagawin sakaling bumalik talaga siya. I told Attorney Torion about that. Yes. So, yun, ano nangyari? That was 3 a.m., 4 a.m. of the day na umuwi siya. Dapat ang ticket niya, 4 p.m. pa siya makauwi. But, binago ang ticket. Umuwi siya ng 9 a.m. Na 7, then nakadating sa Pilipinas. Alas 10:30? Mga 9, 9:30, almost 10. Mga ganon. So, tapos nandun na yung mga bokong. Nandun na. Yung mga Hapon. Yung mga bagong Hapon ni Marcos. Mga Guardia Civil. Nandun na yung mga Guardia Civil. Alright, natawa ko doon Guardia Civil. Ang punto po kasi dito mga ka-reaction, ang sinasabi po ni Bonjing, done deal na, wala na tayong magagawa, nandun na. Okay,
Okay, so na maniniwala kami sa iyo na wala na tayong magagawa, dandil na. Ang malaking katanungan mga ka-reaction. Okay, itong malaking katanungan. Kung may paglabag sa batas, dapat bang may mananagot? Di ba? Ganun na lang. Okay, dandil na, wala na. Tinapon na natin sa ibang bansa ang kababayan natin. Wala na tayong magagawa. It's out of our jurisdiction. So, sinong may gumawa? Sinong gumawa? Sinong may sala? Ganun na lang ba yun mga ka-reaction, mga kababayan? Di ba? Ngayon, marami nagsasabi na na tayo ngayon. Nababasa natin na martial law na tayo, dictatorship na, merong mga punto, parang nararamdaman natin na kapag nagsalita ka ng laban sa administrasyong ito, isa ka ng fake news. Kahit hindi naman news ang sinasabi mo. Meron ba news sa sinasabi ko? Nagre-react ako sa mga news. Sa mga news ng mga mainstream media. Dahil mga ka-reaction, dapat tayong mag-react. Dapat tayong magsalita. Dapat tayong magbigay ng punto de vista. Dahil, ano ba yan? Di ba? Ano yan? Pag ikaw ay hindi sang-ayon sa sinasabi ng gobyernong ito, fake news ka na? Di ba? Nag-sink in na po ba sa dating Pangulo na nandito na talaga siya sa ICC? Pasensya na po dahil before, di ba sinasabi po niya, sipain ko pa yung ICC, hindi talaga ako papahuli ng buhay. Sabi niya, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well tumiram daw muna siya sa loob. So may na po siya, parang routine na po siya. So it can still make it, Is he enjoying? I have to tell you, he's charming everyone inside. Paano po? Marami na po siya nakakausap. Alam ko. Marami na po siya nakakausap na ibang detainee. Like, ano po na-witness nyo? He's very friendly with people inside. So, mayroon na silang banter eh. So, nakita nyo Miss may Migog exchange na sila. No, hindi kami allowed. Doon lang kami sa visitors center. So sabi niya, wala din naman siyang ginagawa pa because he's at the moment retired. Wala pang election, so hindi pa siya mayor. So he might as well just stay inside. And then he said that he doesn't regret anything that he did sa pagtatrabaho niya para sa bayan. At nakita naman daw ng bayan kung ano yung resulta ng kanyang serbisyo para sa bayan. VP, how's your visitation? Do you have to apply every single time you apply? You come? Matagal ba yung, ano yung proseso? It's online. It's online. Every time na kailangan ko pumunta doon para magpaabot ng mensahe sa kanya, pinapasok ko siya online, sinasubmit ko, and then nagre-respond sila. And then siya yung nagsasabi yes or no. So I tried to limit kung sino yung pwedeng pumasok sa kanya, but apparently ang rules nila dito ay yung detainee ang magsasabi ng yes or no. You apply and then he'll say yes or no. Kasi Attorney Harris said you wanted sana a daily. Yes. So nag-apply. Ang application ko last time was Friday until Tuesday ngayon. So I was given Tuesday and then mag-submit na naman ako ng bago. So Tuesday na naman until yung panibagong... Well, right now, I'm thinking kung hanggang kailan ako nandito, yun na rin yung i-apply ko para hindi na rin sila mabombard ng everyday na submission. Yeah, so kanina doon while we were talking, biglang may dumating na letter. So apparently pwede pa lang magpadala ng letter sa loob. Yeah. So marami sa ating mga kababayan ang gusto magpaabot sa kanya ng mensahe nila. Tinanong ko doon sa loob paanong nangyari na nakatanggap siya ng sulat galing sa isang Dutch couple dito sa The Hague. So i-address nyo lang daw sa kanila. Okay. Babasahin nila yung sulat ninyo kapag nakita nila na walang problema sa sulat. Nothing incriminating. Oo, sila yung mag-check kung ano yung pwede at hindi.
At kung sinasabi nila sa loob na pwede, ibibigay nila doon sa kanya. Ma'am, meron na po bang mga iba pang family members na pupunta po dito para bumibisita din po ang dating Pangulo? Pinag-usapan namin sa loob ni Pangulong Duterte. Sabi niya kasi wag na papuntahin dito yung mga kapatid ko. Kasi unmarried si President Duterte. So he's single. So ang next of kin niya is kaming mga anak. At sabi niya na wag na pumunta dito dahil wala naman daw silang gagawin dito unless gusto daw nilang sumama doon sa... So, VP, susundin niyo po yun? Sumama. Hindi magtanong. Ay, pwede mo tanong, VP? Yes, ma'am. Opo. Ano sa ka makaano, dili sa ka or muli na kang Pilipinas? Ako lang sang isahon ang mga abogado, i-meeting nako sila. Magsabot mi kung unsay buhaton. Pagkahuman, kinahanglan ako muuli din sa salamat. Ma'am, madami po nagtatanong ng mga Pilipino kung pwede daw po makapagpadala ng pagkain sa loob. Iyan ang hindi ko natanong sa loob. Baka pwede nilang tanungin, pero top of mind answer ko, ma'am, baka hindi yan sila pumayag kasi it's a security risk. They will answer for whatever will happen to the former president inside the detention. Tuloy po yung pagiging mayor ni yes. He's looking forward actually na mag-mayor. Kaya nga sabi niya kanina, sabi niya, hindi pa naman ako mayor, so dito lang muna ako. So hindi po yun maapektuhan, yung kanyang candidacy of him being here? Oh, he's only an accused, and an accused is presumed innocent until proven guilty. So masyado pa tayong malayo doon sa he's a convict. So the target is to bring him home before the elections? The target is to bring him home today, pero as we all know, it takes a lot of paperwork. Pero kadalang BP, ma-after ba siya, September sa iyang last day? Wala. Dili pa ko makatubag-ana karon. Dili mo ganahan nga din siya sa inyong Dili mo ko taga-Sweden ko. Taga-Sweden ka, so pabalhinon sa nato. Pwede po sa Sweden, Timano ko siya. Pwede. Sa illegal man ilang pag-alis, kita ko sandal. Yes, ma'am. Illegal. Malaki ko Bisaya na. Ba't lang kasama BP? Until they put him in the plane. Oo. It's illegal, ma'am. Tinuod na siya, ma'am. Kidnap siya, ma'am. Why we cannot do the ICC that it's illegal in the Article 59 of accused ICC Rome Statute. Opo, tinuod na siya, ma'am. Dili man na nila ikuhan. We will bring that up in the proper time. Naatay video, ma'am, i-confile na mo. Oy, salamat. Kahit kinahanglan po na ma'am, kinahanglan na sa mga abogado. Ma'am, linawin ko lang po yung tungkol dun sa yung pagpunta-punta po niya sa clinic. Yung minomonitor po on a daily basis po ba, regularly, yung kanyang health? Kailangan po ba niyang lumipat sa clinic to be able to do that? Or pupuntahan po siya sa sarili niyang cell? Nandoon siya sa hospital part ng detention facility. So, lahat sila doon detainee patient. So, meron po patient detainee. So nandun pa po muna siya, hindi yung talagang nakaseparate siya. Nakarating po sa kanya yung medicine sa pinadala? Binigyan ng copy ng records ang mga doctors doon sa loob. Note of the list of medicines and alam naman ng mga doctors yun sa loob. Si Esmeralda Dia po ay kumusta naman po? Hindi ko pa alam Kailangan ko siya puntahan ngayon sa hospital. Okay. So pagkatapos natin dito ngayon, pupuntahan ko siya. Sorry, one last. Gusto ko lang po malinawan. Yung very friendly siya sa loob. Yung mga guards, wardens, or yung mga kapwa detainee po ba yung natu-charm niya? Hindi ata sila nakikita ng mga kapwa detainee niya kasi may kanya-kanya silang kwarto. So isang detainee lang per room. Yun ang pagkakaalam ko Hindi ko lang alam if they see each other somewhere sa hallway or ewan po saan sila kumakain. Yun ang hindi ko alam. So the place where he is specifically is still like a cell pero nasa hospital part? Or is it a clinic? Or can you just describe it, ma'am? Hindi ko nakita ang kanyang pero yung sinabi quarters po niya sa inyo na parang clinic part po ba yun? Hospital part? Or yung pinakikita po sa ICC website na cell ng bawat detainee?
Ang sinabi niya sa akin, Smile ka lang, BP, smile. ang sinabi niya sa akin, para akong nasa hotel except that hindi Yes! Except that. hindi ako nakalabas. Hindi, hati nga na po. Ma'am, huwag lang natin sabayan para marinig po. Nag-sink in na po sa kanya yung nangyari. Na, kasi pag uwi niya po from Hong Kong, parang bilis po ng lahat ng mga bagay-bagay. Eh. Alam naman niya, oo, sinabi naman niya na haharapin ko ito. And I do not regret. I do not regret anything that I did sa aking paglilingkod sa bayan. Just to clarify po, Ano daw pinaka-namimiss niya? Hindi ko... sinabi naman niya kay ES din, ano? Sa girlfriend ata eh. To go. Okay. And then, Para sa 23 po, kasi parang birthday rally niya rin po yun. Ano po ba? sa 23... Saka birthday po niya. Birthday. Yes, sanabi ko sa kanya, aware na siya sa 23. And then, nagsabi siya na nagpapasalamat siya sa suporta na pinapakita ng mga kababayan. And ang isang concern lang niya is ayaw niya daw na makadisrupt tayo dito sa The Hague. So, isiguraduhin daw natin na kung ano man yung gagawin natin ay naka-coordinate daw sa LGU o sa policeman kung saan daw dapat mag-coordinate. Kasi ayaw niya daw na maka-disrupt tayo dito. Yan ang hindi ko alam, pero alam ng lahat ng ating mga parallel groups at lahat ng mga individuals na kababayan natin. They can contact Jaira Madrona sa Office of the Vice President. She's the focal for March 20. Para sa amin lang yung solid. Okay. Pinabanggit mo ba niya? Madam, kasama po sa GIL Amsterdam po ang prayer namin para po kay Tata D. Thank you, JIL. Nabanggit po ba niya yung laman nung letter po from the Dutch? Yeah. Pinabasa niya kasi sa akin. Kasi nagulat siya kung ano daw yon. Napakaganda kasi nung handwriting. Kasi napaisip siya. Tapos sabi ko, nagpaalam ako doon sa tao kung pwede ako ang humawak at magbasa. So, binasa ko sa kanya. They were saying that they were appalled of the detention and the kidnapping. And their saint daw, dito sa Netherlands, nakalimutan ko yung pangalan ng saint, was incarcerated as well in this very prison in 1932 and suffered the same fate as suffered the same injustice as former President Rodrigo Duterte. And he did a Latin prayer. I think it was Peter. The Gospel of Peter. Pietro is Peter, no? Yes. And then sabi niya that may you be guided by the Lord Jesus Christ. May reaction lang po kayo sa mga developments back home. Up to you. Ano ba developments back home? Update niyo muna ako kasi hindi ko alam kung ano nangyayari doon eh. Yung mga lista-lista, yung mga pangapangalan. Kung gusto niyo lang po sumagot. Utang, lista na yung mga kasama daw nila Piatos daw. Opo. Yung mga Miggy Mango. Yung sa impeachment ba? Ito ba yung walang kamatayang confidential funds ng na atake nila? Well, alam mo, hindi ko masagot yan because as we speak, hindi namin alam how they handle the chain of evidence talaga eh. Hindi natin alam kung yan ba nga talaga yung sinamit ng Office of the Vice President. At this point, hindi na natin alam. VP, hindi po ba nagrereklamo ngayon si former President Duterte? Kasi ang ginaw po ngayon dito, nararamdaman din po ba niya yung ginaw dun sa loob? Or comfortable po ba siya dun sa loob? Comfortable. Actually, mainit doon kasi hinugad ko po. Mainit talaga, Bibi. Controlled yung temperature sa loob kasi medyo nainitan ako at hinubad ko yung jacket ko. Okay. Salamat po. Okay. Salamat. Sir, can you tell us what happened with Attorney Medialdea, if you have info?
I don't think it's appropriate for me to go into details concerning Attorney Bing Bong's condition at the moment. It's an issue of medical privacy. All right. Have you successfully... The former president, how is he? Former president is in very good spirits, looking forward to conducting his defense. Is he being monitored daily at the clinic? He's being taken care of by the appropriate services. Do you have like an initial plan on what next steps to take legally, sir? On the first stage, the former president is composing his defense team. It will take a week, and then we'll see where we move from there. How many are you in the team, sir, if you may tell us? At the present moment in time, I've just been appointed. It's my job, and I'm privileged to carry this job out to compose a team for him. That will obviously be done in complete consultation with him and all those around him. All right. Who else will compose the defense team? And I'm at ability to comment on it at the moment. Can we say that, have you been... I was formally appointed as of yesterday. Right, but has the ICC approved that? By the ICC? Yeah. I believe that something might be introduced into the court system today. All right, so what do we expect from here on, sir? A strong defense. Sir, are you confident that you will be able to bring back home former President Duterte? I certainly hope so. Do you have any petitions to file prior to the confirmation of charges hearing on September 23? There will be petitions, obviously. Once again, it's not for me to comment on the defense strategy at this moment in time. According to the rules, there's a process called disclosure of evidence. Has that started yet? That should start once council's appointed, and as I said, it's early days yet. All right, sir. Where are you headed now, sir? You've met with the Vice President Sara Duterte as well. Indeed, I have. Yes. What was like any message that the first message that the president gave to you? That he's in good spirits and looking forward to conducting his defense. How often are you able to visit the former president? I'm available to visit the former president as long as I'm here, as long as I'm allowed to do so. I have promised him that I will come every day that I'm in The Hague. Do you have any information if the request of the Vice President to visit his father has already been approved? I'm not at liberty to discuss matters like that. Sir, finally, yesterday during a press conference by Attorney Harry Roque, he said that the president should decide on whether to take like legal aid from the court or, fund it himself. Would you know what the decision is? I'm not at liberty to discuss matters of funding and how the defense will be composed. All right, sir. Thank you so much. So for now, we can say that you are the only confirmed legal counsel for the ICC case. Once again, that's subject to any publications that might be on the ICC website and the decision of the registry. Hopefully that will be completed by today. Is there any reason why the president hasn't signed yet the nomination for Attorney Harry Roque and Attorney Medialdea? As I told you, first things first. There is a need, first of all, for senior counsel to be appointed. A counsel who's experienced in matters at the ICC, and it's that counsel's job to compose the team. It's early days yet. No one is entitled to draw any conclusion whatsoever from what has been or hasn't been done with respect to nominations at this point in time. All right. Thank you very much. Okay. Thank you so much. All the best. Cases have you handled so far for the ICC? Careful. So sorry. I've been involved in quite a few cases at the ICC. Do you have an estimate how many? I can't estimate. I've known quite a few people. But you're very confident that the former president will be acquitted. I'm very confident of the strongest defense possible, and I'm very confident that he will be acquitted, indeed, even at the earliest stage possible. So you won't wait for the September 23 confirmation of charges hearing anymore? We will be filing all necessary applications in due course. I'm not prepared to comment on the defense strategy at this moment in time. Okay? Thank you very much. Can you say you have over 10 cases? 10 in the cases, ICC? Yeah? 10 cases is a bit generous. I don't think anyone's had 10 cases in this institution. I don't think this institution's even had a lawyer who's represented 10 people. 3? I've represented more than 3 people in the course. More than 3. Okay. Question the form of arrest, Article 59 of the Rome Statute. Once again? The Article 59 of the Rome Statute, Attorney Harry Roque. Yes, well, on that point, he was completely denied all his rights in the Philippines. That will obviously be a major argument in the course of his defense. Gaano kahalaga ito? Napakahalaga po kasi ako po ang presidente ng PDP Laban at nasa kalagitnaan po ng kampanya ang ating bansa. Political ally po ako. Ito pong ating Pangulo ay
chairman ng isang political party. So siguro po, nararapat lamang po na makausap ko yung aking chairman. Opo. So wala pang balita kung anong sagot doon? Malungkot po, lagi po ako dito. Nung Biyernes pa. Oo. Wala pa po hanggang ngayon. Ngayon po, sigurado wala pa kasi yung mukha ni ES mukhang malungkot. What's the next step, Senator? Anong balak niyo? Bukas po uli. Umaasa naman po ako na itong mga naniniwala naman daw sila sa human rights. Hindi, tingnan natin. Gaano katagal po kayo dito? Kayo po ay sitting senator po. Ay, break po kami. Break po ngayon. Ngayon po, siguro po ang tamang tanong, paano yung kampanya? Kaya po tayo nandito. Tatanong po tayo. Pero right now, mahal na Pangulong Duterte kung ano po yung strategy. Siyempre, isa po lahat ito. Pero right now, alam nyo, si Mayor, kaya ng isip na to. Ang tanong natin, kaya ba ng katawan niya? Yun ang tanong. so ngayon, ang may tentative ano kayo kung hanggang anong panahon kayo dito? O wala pa? Malabo lahat, up in the air? Siguro mga 1 week pa. Hanggang birthday niya. Hindi pa naman kami, matagal pa naman ang resume. Kampanya, ang iniisip ko yung kampanya. Kampanya. Yung session, tagal pa yun. How is this affecting yung kampanya? Well, sa usapin ng presence ni Mayor, sapol na sapol kami. Di ba? Yun nga, itatanong ko kay Mayor, paano ngayon yun? Kasi siya ang #1 crowd drawer namin. Pag sinabi mo andyan si Presidente, talagang ang tao dumadating kahit hindi bayad. Yung paano ngayon yan? Wala naman kaming pera. Ang PDP, wala naman kaming pera. Video from video. How the fun? Ako, taga isulat natin. Hindi ko tatanggihan yan, pero isulat natin. Sige. German. Van Houten. Dito lang. The hungry? Duterte, send him home. Duterte pa rin. Duterte. Uy, pagpumo mo kay... The former president of the Philippines, Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Been arrested at Manila Airport. After the International Criminal Court. By the International Criminal Court. After the International Criminal Court and is on its way to The Hague. Former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Ang tinig ng sambayanang Pilipino ay umaalingaw-ngaw sa buong bansa. Malakas, matatag at puno ng paninindigan. Ngayon, sila ay naninindigan hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa mga adhikain ng soberanya, katarungan at karapatang magpasya para sa sariling bayan. Isa naman ang gusto nila mahitabo, mawala ang Duterte sa Pilipinas. Busugot mo mawala Inday Sara! Busugot mo na priso si Rudy Duterte! Dili nato na tutan!
wala na konkreto, solido, na certified authentic copy of the warrant of arrest. Pero yung pa rin ang ginamit nila para kidnapin nila si Tatay Digong. Yan ang sinasabi namin. Inaristo nila dahil sa illegal arrest kasi walang warrant na authentic. Kung meron man, assuming na yung kanilang pinanghawakang warrant ay talagang inisyu ng ICC, wala pa rin jurisdiction yung International Criminal Court sa mga Pilipino kasi hindi na tayo membro ng ICC. Talagang inapuran nila ito para patahimikin ang leader nating pinagkakatiwalaan. Sinisira ang bayan ko. Mahal ko ang bayan ko. Mahal ko kayo. Huwag kayong magalala. But we will never compromise our dignity as your concern is human rights. At we are insisting na wala na pong jurisdiction ang International Criminal Court po dito sa ating bansa. Bakit? Kasi noong March 17, 2018, nagpasa na po tayo ng notice of withdrawal po doon sa United Nations. And according to the Rome Statute, such will take effect 1 year thereafter. So on March 17 of 2019, wala na pong jurisdiction ang ICC po dito. Meron tayong korte sa Pilipinas. Walang ICC na kailangan dito. Yan pong ICC ay ginagamit sa mga bansa na walang tumatakbong korte. Dito meron tayong mabagal na korte, pero meron tayong korte. Kung tayo lilitisin, dito dapat tayo lilitisin. Ang tunay na tanong ay ito ba ay paghahanap ng hustisya o isang tunay na panghihimasok at kataksilan sa ating kapwa Pilipino at sa bayan? Wala na ba tayong batas na umiiral? Wala na bang saligang batas? Sarado na ba ang lahat ng antas ng korte sa Pilipinas? Bakit kinakailangan nating ialay si Pangulong Duterte sa korte ng mga naglalaway na banyaga? Mabuhay si Tatay Digong! Let's bring home Tatay Digong! Ang ginawa kay Pangulong Duterte ay labag sa ating